Ipinahayag ng Bank of America na ang gold o ginto ay ang ultimate safe haven o ligtas na kanlungan sa gitna ng lumalalang utang ng bansang US. Inaasahan nilang tataas ang presyo nito sa $3,000 kada ounce dahil mas kaakit-akit ito kumpara sa US Treasury bonds. Ang economic pressures at fiscal policies ay nagpapabago sa investment strategies ng mga tao. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon, ang unang tanong natin dito ay bakit ang gold ang tinuturing na safe haven? Ang gold ay matagal na kasing kinikilala bilang safe haven o ligtas na kanlungan tuwing may economic uncertainties. Dahil ang gold o ginto ay tangible at may intrinsic value, hindi katulad ng fiat currency na malaki ang epekto ng inflation at pagbabago sa interest rates. Kapag ang interest rates ay mababa, mas maraming investors ang humaharap ng alternatibong investments na may stable na value katulad po ng gold. Ngayon ay bakit tumataas ang national debt ng bansang US? Ang US national debt ay patuloy na tumataas dahil po sa government spending na hindi kayang suportahan ng revenue o kita mula sa taxes. Ang mga presidential candidates ay hindi masyadong tumutugon sa problemang ito at ang kanilang mga economic plans ay lalong nagpapalala sa debt or utang. Kaya maraming investors ang nag-aalala na baka magkaroon po ng debt crisis. Ngayon ay paano nakakaapekto naman ang gold sa investment strategies? Dahil sa lumalalang utang po ng US, mas pinipili ng mga investors ang gold kaysa sa US Treasury bonds. Ang gold ay hindi lamang lumalaban sa inflation, ngunit nagbibigay din po ito ng stability sa panahon ng economic uncertainty. Ayon sa Bank of America, ang demand sa gold ay maaring tumaas globally o sa buong mundo, lalo na sa mga central banks na nagda-diversify ng kanilang currency reserves. Ngayon ay bakit mas pinili ng central banks ang gold? Sa nakaraang dekada, ang gold holdings ng central banks ay tumaas mula 3% hanggang 10%. Ipinapakita nito na mas marami na ang naniniwala sa stability at value ng gold, lalo na sa panahon ng economic uncertainties. Ang diversification ay isang strategy upang mabawasan ang risk sa investments, at ang pagdagdag ng gold sa reserves ay isang hakbang patungo rito. Ngayon ay ano ang epekto ng rising gold demand? Ang pagtaas po ng demand sa gold ay maaaring magresulta sa mas mataas na presyo nito. Sa taong 2024, ang gold ay patuloy na pumalo sa all-time high prices mula pa noong December ng nakaraang taon. Sa kasalukuyan, ang presyo nito ay malapit na pong umabot sa presyong $2,700 na malapit ng lampasan ang kanyang $2,696 na record high. Ang interest po sa gold ay inaasahang tataas pa na magsiset ng mas maraming record highs bago matapos ang taon. Ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang lumalaking interest po at demand sa gold ay nagpapakita lamang ng malaking tiwala ng mga investors at central banks dito bilang safe haven investment. Ang gold sa kanyang intrinsic value at stability ay patuloy na magiging mahalagang asset sa mga panahon ng economic uncertainties. Habang patuloy na tumataas ang national debt ng US, ang gold ay isang strategic choice or mapagpipilian para sa mga gustong mag-secure ng kanilang financial future. Sa ganitong paraan, ang gold ay hindi lamang isang investment, ngunit isang assurance laban sa economic turbulence.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.